Ano nabasa nyo? Exit this way, pero no entry. Weird, di ba? Nandito tayo ngayon sa may Balagta, sa may munisipyo. Nakaka 1 year and 5 months na tayo dito sa e-bike natin. So ngayon, re-reviewin natin yung e-bike na EMC Gold, kung ano yung mga gusto at ayaw natin sa kanya. Okay, so sa loob ng 1 year and 5 months nitong si EMC Golf, ang isa sa nagustuhan ko is very easy to use. So para sa katulad ko nag-start pa lang mag-drive, napaka-useful nitong si e-bike dahil tinuruan niya ako kung paano yung, mag-start, paano mag-drive kasi 4 wheels. Ng 4 wheels. Ang expected ko kasi dito kay EMC Golf, yung parang katulad ng mga sa e-bike na tatluhan, yung parang motor yung hawakan. Pero dito pala kay EMC Golf, para ka talagang gumagamit na ng kotse. Ang ikalawang gusto ko dito kay e-bike is very utilitarian. Pwede mo siyang gamitin sa pagpunta sa palengke, pagsundo sa mga bata sa school, pag-gym. Dinadala ko rin siya sa pagpupunta sa palengke at pag magsisimba. Ang ikatlong gusto ko dito kay EMC Gold is itong kanyang windshield na napaka lawak. Dahil pag nagdadrive ako, kitang-kita ko yung daan. Salamin, 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 salamin sa akin. Ang ika-apat na gusto ko kay EMC Golf ay yung kanyang ride height. Dahil kahit yung mga minor na baha dito sa Balagtas, kaya niya at kaya niya lusungin. Namang gusto ko dito kay EMC Golf ay ang kanyang very eco-friendly use dahil hindi mo na kailangan ng gasolina dahil para siyang cellphone na pwede lang i-charge. Ang isa naman sa ayaw ko dito kay EMC Golf ay kapag nalulubak siya or nadadaan siya sa mabakong daan, tumutunog itong bubong. Okay, malapit na tayo dun sa kalsada na medyo bako. So, ito na example kung paano magiging makalog si e-bike at yung kanyang bubong. Yan namin. Napakakalog, hindi ba? Pangalawang sa tingin kong hindi maganda dito kay EMC Golf ay itong kanyang mga headlights dahil kapag dating ng gabi medyo madilim at saka hindi ganong kaliwanag. Okay, another update. So it's total darkness na. Madilim talaga, as in madilim. Pero na-assist naman tayo ng mga ilaw ng ibang sasakyan, ng motor, ng kotse. Pag dumadaan sila naiilawan din yung kalsada. Yung pangatlong ayaw namin dito kay e-bike is yung range. So kung saan yung point of origin mo, kailangan planuhin mo yung yung biyahe mo within 20 km radius. Kasi kaya 20 kilometers dahil uuwi ka pa. At ang range nitong e-bike ay 40 kilometers. So kailangan planado yung lakad mo para hindi ka maubusan ng hindi ka maabutan ng pagkalobat.
all in all, sulit tong e-bike na to kung ikaw ay kung gagamitin mo siya as parang utilitarian. Gusto mo lang may gagamitin ka papuntang palengke, maghahatid ng mga bata sa school, may bibiling ka lang kung saan, magra-run ka ng mga errands mo. So overall, na-outweigh nung advantage yung disadvantage niya. Huwag nyo nga hanapan ng performance kasi e-bike nga ito eh. Pero nagagawa niya yung pinaka main function niya, which is a utilitarian type of vehicle. Okay? Thank you guys. Wow na wow.